live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Okay, by the way, this is Shane Pe dito po sa ating programa Usapang Kabayan. At ngayong araw po na to ay napakaganda po ng ating topic dahil napapanahon po. At bakit po ako nakaganito? Kasi nga tayo po ay kumbaga celebration po ng November 1, of course, ng mga araw ng mga patay and of course All Saints Day. So ngayong araw po na to ay magdi-discuss po tayo o ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga multo, fairies, elemento, so forth and so on, di ba? At ito po yung napapanahon po ngayon kasi ngayon po ay malapit na po. Bukas na po ang araw po ng Undas. Kaya, ayan, tayo po ay, ulitin nga natin. Kaya tayo po ay, gusto ko sana nga ulitin, kaya lang hindi na lang bale. Tayo po ay magla-live dito po sa ating programang Usapang Kabayan. And wala po ako sa studio, naka-remote broadcast po tayo. And by the way, tayo po ay naka-live ngayon sa TikTok, sa ating social media pages, and of course, like FB, Twitter, LinkedIn. Okay. And yun nga, ang hirap po kasi kapag naka-ano po tayo kumbaga hindi malaki ang ating screen. Kasi nga inaayos ko pa itong aking computer na para maging maayos pati yung aking studio po dito sa aking bahay para hindi na po ako every now and then pupunta sa studio po namin. By the way, good morning po sa inyo pong lahat. And kumbaga magandang umaga, hapon, gabi sa inyo pong lahat. At tayo po ay nagse-celebrate po ngayon ng Halloween. Ngayon po ay Halloween 2024 po tayo ngayon. And of course, although tayo po ay binabagyo ni Bagyong Leon, and mabuti naman at hindi naman po ganung kalakas, 'di ba po, ang kumbaga ang hangin, ang ulan, ang ano pa ba? Wala tayong wala tayong masyadong maramdaman kundi madilim lamang po ang langit. Napakadilim lang po ng langit. Tapos every now and then may konting ulan tapos stop na naman. Siguro it's because umenter man siya dun sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Hindi naman po siya kasi tumama sa ating kalupaan. So, nagpapasalamat na rin po tayo sa Poong May Kapal dahil hindi po, I hope hindi po sana ganun kalakas kasi sinasabi ng Pag-asa na ito ay signal number 5. Kaya, iyan po ipinagdasal ko na wag po sanang matuloy at wag po sanang maging totoo yung nabanggit ng Pag-asa na ito po ay signal number 5 dahil ito pong si Leon ay isang super typhoon. So, ito po talaga ipinagdasal ko tayo. Kasi imagine kakatapos lang natin ng isa pang ng nakaraang 2 o 3 bagyo tapos ito na naman halos magkakasunod every week na lang po gano'n, 'di ba po? Parang medyo pinaparusahan na yata tayo ng Diyos. Pero I'm sure si Lord naman hindi naman po siya malupit, hindi po siya mapanghusga. Ang importante lang po ay bumalik po tayo sa kanya, magbalik po tayo sa kanya para kumbaga siya naman po ay madali pong magpatawad. But anyway, para po tayo maging updated po sa ating live program dito po sa Margo TV Philippines, please like, share, and subscribe ang kanilang social media page, ang kanilang FB page, ang kanilang YouTube channel, and of course, ang ating partner channel, ang The Philippine Event News TV. Please like, share, and subscribe yung ating pong FB page ng The Philippine Event News TV, YouTube channel ng The Philippine Event News TV, and of course, at the same time, yung social media pages po ng The Philippine Event News TV, katulad ng X, LinkedIn, of course, yung Pinterest as well. And tayo po ay ngayon ay kumbaga marami po tayong pag-uusapan about sa nakakatakot, mga kakatakot
kalimutan. Actually po, meron po akong na-prepare po sa inyong video. Unfortunately, since na hindi nga po maayos tong aking laptop for online, dito lang po ako nag-broadcast sa aking cellphone. Kaya lang, hindi nga po siya makapag-upload po ng video. So, ang mangyayari po nito is more on talk, talk, talk lang po tayo ngayon sa mga nakakatakot. 'Di ba po? And of course, para rin po tayo maging updated sa lahat po ng programa po ng Margo TV Philippines, paki-like din po, follow and share and subscribe po yung lahat po nagla-live po dito sa Margo TV Philippines na mga kasamahan po nating broadcaster, hindi lamang po sa ating pong programang Usapang Kabayan, okay? So, by the way, bago po tayo kumbaga dumako po sa ating pong topic na which is kababalaghan na napapanahon po ngayon dahil bukas na po is November 1 which is All Saints Day. November 2 is All Souls Day. Okay? So, hindi ko lang po na ma-play yung music po ni President Merrick Mara, kundi yung sabi nila. Kasi hindi ko nga may upload din po dito sa aking cellphone. Cellphone lang po kasi ang ginagamit ko po ngayon. But anyway, maraming salamat po President Merrick Mara. Ito po ipi-play ko po ulit pag nasa studio po ako. At ako po ako po talaga nagpapasalamat ng marami po sa inyo sa paggamit ko po ng inyong komposisyon which is yung sabi nila. Ito po ay composed ni Merrick Mara at nilapatan din po ng sounds ni President Merrick Mara. Siya po ay former president po ng Rotary Club Quezon City Mediatek. And ito po ay mada-download nyo na po sa Spotify, sa YouTube channel, at sa iba't ibang music platforms. Okay. I-search lamang po natin ang sabi nila. Ito po, ulitin ko po, composed at ito po ay nilapatan po ng tunog at lyrics ni President Merrick Mara ng RCQC Mediatek. Ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa usapang good deeds. Of course, syempre kapag good deeds, syempre puro mga kabutihan ang ginawa po natin. Since hindi ko rin po na-upload ang picture po ng bus, tayo po ay nagpapasalamat po muli sa Dragon Lotus Corporation na ito po ay isa sa mga pangunahing board members or upper management po. Walang iba kundi po sila Ma'am Judalyn Pacifico and of course kay hindi ko tuloy mabasa, Ma'am Elena Pacifico. At saka sa kanila pong dispatcher, si Sir Wilson Bacalya ng Dragon Lotus Corporation. Actually po ang kanila pong ruta ay from San Jose del Monte, Bulacan to Quiapo and vice versa. And of course, another Another ruta po nila is from San Jose del Monte, Bulacan to Pritex and vice versa. So kapag kayo po ay nandito po sa San Jose del Monte, Bulacan, o kaya kung nasa iba pa pong lugar, basta ang ruta is doon sa nabanggit ko po, pwede po ninyong sakyan po yan ang Dragon Lotus Corporation. At kapag meron po kayong nawala o naiwan na mga gamit po doon, ito po ay palagi po ninyong actually, madali po itong maisoli agad-agad sa inyo. Katulad na nangyari po sa akin, sa aking notebook na nawala. Actually, not necessarily nawala, naiwan. Doon po sa itaas ng kanilang compartment. At ito po ay agad-agad na naisoli po sa akin. After 2 days. Okay? So, maraming salamat po sa Dragon Lotus Corporation. At ito po ay minamanage po nila Ma'am Judalyn and Elena Pacifico. And maraming salamat po sa kanilang dispatcher, si Sir Wilson Bacalya. At tayo naman po ay magkaroon ng usapang, o kaya dumako po tayo sa usapang relaxation. Ano po ba yung pagre-relax po natin? Siyempre, hindi naman po lahat ng panahon tayo po ay nagtatrabaho, di ba? Puro trabaho ay. Siyempre, nakaka-exhaust din yon, di ba? Pag puro trabaho po tayo. So, mas maganda po kung tayo po ay nagre-relax. Ito po ay ang aking isa sa mga nire-recommend po sa inyo ay ang Adventure Resort located lang po sa North Sagaray, Bulacan. At
Napakaganda po ng adventure resort, napakalaki. For almost 6 hectares, makikita po ninyo ang mga replika. Hindi na po ninyo kailangan magpunta sa abroad. Kasi andun na po yung replika po ng Golden Gate Bridge ng San Francisco, USA. Andun na rin po ang replika ng Grand Canal sa Italy. Andun na rin po ang replika ng Eiffel Tower ng Paris. At marami pa pong iba. So, kung gusto po ninyong mag-relax, mag-unwind, pumunta lamang po kayo sa adventure resort located sa North Sagaray, Bulacan. At kapag kayo po'y napagod, pwede rin po kayo mag-check-in sa kanilang hotel. At the same time, meron po silang 3 or 4 na malalaking swimming pool po doon. May pang-adult at saka may pang-kids po yon. At the same time, pwede rin po kayo mag-team building. Pwede rin po kayong kumbaga camping or bonding, di ba? So, halina po kayo at mag-unwind dito lamang po sa Adventure Resort located po sa North Sagaray, Bulacan. Ngayon ay, of course, dumako na po tayo sa usapang kakatakutan. Nakakatakot, di ba? So, since nakakatakutan po ang pag-uusapan po natin, kayo ba ay meron po bang mga experience o let's say experience o nakakatakot na mga karanasan? Meron po ba? Meron po ba kayo diyan, lalong-lalo na sa ating mga TikTok friends? Oh, baka nagtataka kayo bakit ganito ang aking outfit. Siyempre inaayon ko lang sa panahon ngayon dahil nakakatakot po, 'di ba? Nakakatakot po, katatakutan po kasi ngayon at ang topic po natin ngayon ay nakakatakot. Kaya ganito po ang aking outfit. Sayang at yung akin pong mga na-prepare po sa inyo na videos about sa mga nakakatakot. Actually, na-prepare ko po yun para sana today. Kaya lang, since na hindi limited lang po kasi ang access ng cellphone at hindi po ako nakapunta sa studio, so hindi ko po ma-play yung mga videos po na yun na na-prepare ko. But anyway, next week, magkakaroon po tayo ng part 2 for that. Sa Hiwaga at Kababalaghan at ipapakita ko po sa inyo yung mga videos po about fairies, about ghost, about reincarnation, and of course about dun sa, yun nga, naniniwala ba kayo dun sa, di ba, may mga kasabihan ng ating mga matatanda, yung mga tulay, para maging matibay, ito po ay, tawag dito, ito ay kumbaga nilalagyan nila. Imagine nilalagyan po nila ng mga bata, yung mga dugo ng bata, 'di ba? So, yun po. Kaya isa po 'yan sa mga topic po natin ngayon. Okay? About kung naniniwala po kayo doon sa mga tulay, no, lalong-lalo na po yung mga malalaking tulay, na ito raw po ay ginagawang pampatibay sa tulay ang mga dugo ng bata. Okay? So, ayan po. And of course, nawala tayo. Ayan, nawala tayo. So, ayan. So, tayo po ay dumako na po sa ating topic, which is yung usapang fairies and elements o yung mga elemento. Ito, babasahin ko lamang po yung aking na-research about fairies. A fairy is also called as fae o fae o fae. Okay, a fair folk or fairy is a type of mythical being on legendary creature generally described as anthropomorphic, found in the folklore of multiple European cultures, including Celtic, Slavic, Germanic, and French folklore, and a form of spirit, often with metaphysical, supernatural, or preternatural qualities. Myths and stories about fairies do not have a single origin, but are rather a collection of folk beliefs from disparate sources. Various folk theories about the origins of fairies include casting them as either demoted angels or demons in a Christian tradition, and as a deities in pagan belief system as spirits of the dead, as prehistoric precursors to humans, or as a spirit of nature. Ito po yung mga iba't ibang klase ng type po ng fairies. Elements or elemental fairies.
So, meron pong fairies na under sa elements or elementals. Meron ding fairies na under sa air fairies are the most common. Okay, yan po ang usually madalas na nakikita po natin. Fire fairies prefer the wilderness. Earth fairies are easily disappointed. And of course, the water fairies are elusive and secretive. So, ang madalas po natin nakikita, usually sa mga kabundukan, ay yung air fairies. Ito po ang usually common, okay? And sayang nga po kasi meron akong naka-reading video nito. Pero sige, bibigyan ko lang kayo ng idea about this. Ito po ay kasi nung nakaraang week gano'n din, eh. Hindi siya ma-play. Hindi ko maintindihan bakit gano'n. Hindi siya ma-play, ni-ready na namin 'yan, pero hindi siya ma-play, na-corrupt siya. Ngayon naman, hindi naman ako makapasok do'n sa studio namin, which is, naka-remote broadcast po kasi ako ngayon at hindi na po ako nagpunta ng studio. So, anong nangyari, ilang beses akong nagta-try pumasok sa StreamYard po namin para, makapag-broadcast po ako at saka play ko rin po yung mga video. Kaya lang ang problema hindi hindi ako makapasok-pasok, hindi ko maintindihan. Alam nyo ba, simula nung broadcast ako ng mga hiwaga at kababalaghan, hindi po talaga ako makapasok-pasok. Hindi ko malaman 'no, lagi na lang may problema. But before, yung mga ordinary days natin, ordinary weeks natin, wala naman ako nagiging problema, hindi ko alam. Or ito ba ay, kagagawan din ba nila? Bakit ba o ayaw ba nila itong pag-usapan, 'di ba? So, bago po tayo, dumako po diyan, tayo po ay shoutout muna no. Hindi ko masyado nga lang mabasa ang inyong mga pangalan dahil wala akong salamin dahil ako'y naka-maskara, 'di ba? So, ay naku, naano natin. Okay. So, shoutout lang po tayo, sana hindi halata. Okay, kay, Aga, shoutout kay Eddie of course. Sino pa ba? Of course shoutout kay, Egis, kay Lina, kay Joken, kay Maya, kay Gloria, shoutout kay, Mercedes, okay? And, of course shoutout kay sino pa 'to? George, shoutout kay George, kay, Terry, and of course kay, Eddie. Sino pa? Meron pa ba? Parang kokonti lang yata ang nanood sa'kin ngayon. Ayan, merong mga messages. Shoutout kay Gutter and shoutout kay Eddie Alakayakyak. So, anyway, kahit nahihirapan po tayo for this, kumbaga nahihirapan po tayo dahil, hindi po tayo online nga tayo pero cellphone lang po kasi ang gamit ko ngayon. So, medyo nahihirapan nga lang po ako. But anyway, ito po. Ito po yung, senaryo nung video na dapat supposedly ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay, totoong karanasan ni, Dave Mercado. Okay, na taga dito po sa, Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Actually, ito po ay adventurous po kasi nila. Adventure experience. Siyempre kung mga bata, very, very adventurous yan, eh. Ito po ay sa isang, lugar kung saan po ang, pinupuntahan or parang it's like a forest ba? It's like a forest dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ko na po babanggitin yung lugar. Pero diyan po kasi nagkaroon sila ng parang, ghost hunting, okay? Nag-video-video sila do'n, kumbaga talagang hinahanap talaga nila. Kaya lang nagkataon, ito base sa kanyang kwento na, habang nagvi-video sila, biglang merong nakita sa video, may nahagip do'n sa video. So, yung isa sa mga nahagip is fairy, alam niya fairy po 'yun. And then meron pa silang nahagip na mga parang espiritu o multo, and then meron din silang nahagip pang iba pang parang anino. So, 'yun yung mga nakuwento po niya dun sa lugar na 'yun which is
parang naggo-ghost hunting kasi sila. So, usually kasi ang mga kabataan very adventurous and hindi po nila alam na, um, kumbaga delikado po kasi yung mga ganyan, eh, yung mga ganong klaseng adventure. Kung wala po kayong, pang tawag dito, yung pangontra sa mga ganong klaseng sitwasyon, eh, wag na lang po tayong mag-ano, ghost hunting kasi ang hirap po kasi 'pag ganyan. Hindi po ninyo alam lalong-lalo na kung kayo naggo-ghost hunting, dini-disturb po ninyo ang mga namayapa na. Isa pa, dini-disturb din po ninyo ang mga ibang elemento. Dini-disturb din po ninyo yung mga engkanto o kaya mga fairies, okey? So, 'pag gano'n nadi-disturb po sila na siyempre para rin tayo, eh. 'Pag tayo na-disturb nagagalit din tayo 'di ba, sumasama ang loob natin. So, dapat po humingi po tayo ng dapat po, eh, humingi po tayo ng, tawag dito, permiso. Parang katulad nung kunyari papasok ka sa bahay, gusto mong kausapin yung may-ari ng bahay, 'di ba po katok muna tayo, tapos humihingi po tayo ng permiso. Gano'n din po naman sila. Dapat humihingi po tayo ng permiso, hindi po dapat tayo basta-basta na lang, pumupunta dun sa lugar nila, mag-i-intrude na lang tayo 'di ba? And then, basta-basta na lang tayo magvi-video, basta-basta na lang tayo papasok, basta-basta na lang tayo, kumbaga guguluhin natin sila, kung nananahimik sila pero ang nangyayari, tayo po ay nanggugulo, okey? So, ayan. Oh, ayan nakapasok na pala ang ating ang ating guest, okey. Tatapusin ko lang itong ating, about sa fairies 'no, tapusin ko lang bago ko papasukin yung guest natin. Okey, si Lynn. Wait lang Lynn ha. So, ayan, kasi hindi ko lang teka wait lang, medyo ako na ano dito, medyo ako na 'yan, medyo ako na ayan, ayan na, okey. So, by the way, ito po yung si Miss Lynn. Okey, so ayan, bago bago pala natin na bago tayo mag-discuss with Lynn, Miss Lynn, tapusin ko lang yung about sa ferry. So, yung, si Dave Mercado, yun nga nagkaroon siya ng, karanasan about that and then later on, marami silang nakita dun sa forest na yun. Kasi since na kumbaga parang nag-aano sila kasi, parang very adventurous. Gusto nilang makapaghanap ng mga multo, makapaghanap ng mga elemento, makapaghanap ng mga fairies. Kaya yun, nagpakita nga sa kanila, kaya lang ang problema natakot naman sila. Na-videohan actually, marami silang na-videohan dun and then, nung pagkatapos siguro mga ilang minuto lang yata yun nandun sila, natakot sila, tumakbo daw sila and then after that, kinuwento nila dun sa kanilang magulang pero ang nangyari, pinabura yung video na yun. Sayang, kasi ano yun, eh, it's an evidence na they exist, yung mga fairies, elemento, ghosts din, they really exist kasi nakuhanan yan ng video, okey? Ayan. So, anyway i-introduce ko na po etong ating guest ngayon, buti nakapasok si Miss Lynn. Miss Lynn say hi ka naman sa ating mga viewers ngayon. May audio ka ba? Parang wala kang audio. Ma'am, hindi ko po kayo marinig. Mahina po yung Teka, dating sa akin. kasi actually wala ako sa studio kasi. Kaya medyo nahihirap tayo sa studio ngayon. Remote broadcast kasi tayo kaya kaya minsan ang hirap. Ayan, ay naku nawala si Miss Lynn. Teka lang, nawala si Miss Lynn. Miss Lynn pumasok ka ulit, pasok ka na lang ulit. So, ayan sayang nawala nawala yung ating guest. Nawala yung guest natin. Anyway, ganyan talaga kapag live nakikita mo yung lahat ng mga tawag dito, yung mga hindi ka nais-nais na hindi dapat makita, 'di ba? So, Miss Lynn pasok ka ulit. Baka puwede kang pumasok ulit.
Kasi minsan yung nga yung hindi na ano yung lalong-lalo na yung yung audio natin hindi masyadong nakikita or let's say napapakinggan. Biglang nawala siya. Anyway, sana makapasok ulit si Miss Lynn. Nawala siya Ayan, eto na. So anyway, ayan. Eto na si Miss Lynn. Hindi ko kasi masyado napapakinggan yung yung audio niya. Wait Yung audio ni Miss Lynn. Wait lang. Add to stage. Ayan. Mag-say hi ka na, Miss Lynn. Sige nga. Parang meron ng audio. Hi po. Ayan. Naririnig Lakasan ko mo na lang. kayo, ma'am. Lakasan mo. Hello po, magandang Yes, gabi. napapakinggan na. Ayan. Mag-introduce ka ng iyong sarili. Okay po. Pangalan mo, Magandang gabi po. ano ba yung ginagawa mo sa ngayon, yan. Ako po si Malin. Ang dati ko pong ginamit na pangalan ay Angeline. Alam po, na-hack po yung aking account, kaya binago ko po yung aking account na ginagamit ngayon. Pero ako pa rin po yung dati. Pang second time ko na po itong mag-guest sa inyo, Ma'am Shane. Salamat po ng madami. Oo nga, oo. So, kasi nga napapanahon ng pag-guest mo, alam mo bakit ako nakaganito? Kasi, kumbaga, tayo ngayon undas. All Souls Day tayo. Kaya, Oo nga po. naayon yung ating, kumbaga, ating outfit sa, bukas is November 1 na Okay, buti nga hindi, kumbaga, nandyan yung bagyo, pero hindi siya ganun kalakas. 'Di ba? Hindi siya, ano bang naranasan mo sa bagyong Leon ngayon? Dito sa amin kasi sa Bulacan, hindi masyado There are times may konting ulan pero madilim ang langit hanggang ngayon. Diyan ba sa inyo? Ano ang masasabi mo about kay Ganun din Leon na dito, Ma'am, bagyo? sa amin, sa Quezon. Ganun din po. Madilim din. Tahimik, Ma'am. Pero yung tahimik, yun Tahimik. po yung nakakatakot Mhm. Ano ba sa palagay Tahimik mo? po yun. Mhm. Mas matindi man pag tahimik Hindi kagaya ng talaga nakikita nyo na umuulan na humahangin, okay pa yun. Pero pag tahimik po, yun po ang mahirap kasi iba po yung dating nun. Malakas. Yun po yung Talaga? mahirap. Naku, wag naman sana. Wag naman sana. Kasi, kumbaga bugbog na tayo sa bagyo. Sunod-sunod ang bagyo natin. Ayan. Tapos tawag ito, papasok pa yung bagyong nakalagay diyan, sabi nga ng Pag-asa, super typhoon na mararanasan natin ang signal number 5. O imagine signal number 5, 'di ba? So, parang ngayon ko lang usually napapakinggan ng signal number 5. Dati, namamangha pa tayo pag signal number 4. Imagine ngayon ang sabi ng Pag-asa, aabot daw yan sa signal number 5. So, paano na tayo? Paano na tayo nito pag ganyan, di ba? Nakakatakot. Oo. Kaya I hope sana hindi maging, kumbaga, yes, totoo yan. Hindi sana maging totoo yung kanilang nabanggit na yung signal number 5. Hayaan mo na signal number 5 doon sa karagatan. Hayaan mo mag-signal number 5 doon. Pero dito sa ating kalupaan, wag na sana. Okay? So, anyway, yun na nga Anyway, ang topic natin ngayon is about, siguro naman yung, kasi ikaw may mga expertise sa mga ganitong nakakatakot, di ba? O kaya yung parang mga sa espiritu, or ano ba yung mga karanasan mo. Ito muna, unahin muna natin itong sa kasi meron akong video about this, kaya lang hindi ko ma-play dahil wala ako sa studio nga ngayon. About dun sa pagpapatibay ng tulay. Ito yung pag-usapan muna natin, usapang pagpapatibay ng tulay. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa pagpapatibay daw ng tulay ay ang dugo ng mga bata? Ito daw ba ay ginagawa raw sa isang tulay
usually sa mga malalaking tulay, kaya maraming bata ang nawawala. Ano sa tingin mo, naniniwala ka ba do'n? Sabi po ma'am nila, gano'n nga daw po, para daw po maging matibay yung tulay, kailangan daw po mag-alay ng dugo ng isang tao. Pero para sa akin, hindi naman po kailangan eh. Kung maayos po at maganda yung pagkakagawa ng tulay, syempre po magiging matibay yun. Kahit naman po hindi natin yung alayan ng dugo ng tao, kung talagang matibay yung pagkakagawa, siguro naman po hindi naman po yung basta-basta masisira. Dapat hindi na lang po inaalayan ng ganun. Kasi parang nakakatakot naman po, nawawalan tayo ng mga bata para lang mag-alay ng dugo sa mga tulay na ginagawa, di ba po? So, Yun pwede nga, naman oo. po siguro kahit mga dugo na lang ng mga hayop. Huwag naman yung dugo ng tao. Di ba po? Yes, totoo ka diyan, tama ka diyan, oo. Kasi yun nga, nakakatakot nga yung ganito, yung bang, malalaman mo ang pagpapatibay pala nila dun sa tawag dito, dun sa tulay ay, mga bata, dugo ng mga bata. Nakakaawa naman, 'di ba? Tsaka isa pa, kawawa yung mga magulang dahil biglang nawalan sila ng anak, 'di ba? Mhm. So, yun. And, ano pa ba yung masasabi mo about dun sa mga ganito? Kasi usually kasi ang mga tulay, lalong-lalo na sa probinsya, 'di ba? Lalong-lalo na sa probinsya, maraming mga tulay ang kahit na maliliit na tulay, sabi nga nila para maging matibay, lagyan mo ng dugo ng bata. So, paano ba nagkaroon ng ganong klaseng paniniwala ang mga tao? Bakit nagkaroon ng ganong klaseng, Hindi ko po ma'am paniniwala alam nila? kung mga ano na Hindi po mo yun masabi? kumbaga ay, opo, matandang kasabihan na po kasi yun ma'am di ba? Oo Eh, nga. ano po, ngayon po, pero sabi nila hanggang ngayon daw po, ginagawa pa rin yun. Pero wala naman nakakapagpatunay na talaga may inaalay na dugo ng tao sa mga tulay. Kasi wala naman po nakakapagsabi na Oo ganun nga nga, yung totoo yan. ginagawa. Di ba po, ma'am? Oh, pero alam mo dun sa Kasi po kasi kami, oo, yes. sa amin po kasi, nung gumawa kami ng bahay sa Quezon, ang inalay po namin, dugo ng manok. Para daw po Ah, matibay yung pundasyon ng bahay. Dugo po ng manok yung aming nilagay. Sa bawat po how poste ng bahay, yun po ang oo. nilagay namin. Mhm, mhm. Pero how true naman talaga yun na 'pag dugo, tumitibay ang ano, tumitibay ang pundasyon. Paano mo masasabi yun? Dugo sabihin natin Yun dugo nga, ma'am, siya, pero bakit gano'n? Bakit gano'n ang paniniwala ng mga tao noon? hindi ko lang Anong po masasabi mo masabi do'n? kasi sa, kumbaga, kasabihan na po yun eh. Yun na po yung talagang, nila eh, kinalakihan nila. Ako ma'am, di ko naman po alam yun talaga. Nakikita ko nga lang po na ginagawa nila na naglalagay ng dugo ng hayop sa paggawa Mhm. naman po ng bahay para daw po maging matibay. Yun naman po ang sabi nila. Ay, hindi ko naman po alam kung totoo po talaga yun. No? Talagang kasabihan laang. Pero Hindi po alam mo natin ba do'n maalis sa yun sa kanila kasi yun naman po talaga yung yeah, 'yun ano yung po. kanilang paniniwala, 'di ba? 'Yun ang kanilang paniniwala. Pero alam mo ba do'n sa na kumbaga yung in-upload kong video kanina, nakita ko lang yung kanina kaya sabi ko isasama ko. Kaya lang unfortunately hindi ko ma-upload nga kasi ano lang 'to, ang gamit ko lang kasi dito is cellphone. So, sinasabi dun na totoo daw yun. Totoo daw yun na, ang mga dugo ng bata ang ginagamit para lalong tumibay yung tulay. So, sabi ko sa sarili ko, kung totoo yun, kawawa naman yung mga yung mga magulang, lalong-lalo na yung mga bata, 'di ba? Yung mga bata, hindi mo na binigyan ng pagkakataong mabuhay dahil pinatay mo na, ginawa mong ano, palaman dun sa ano, kanilang dugo, dun sa tulay para maging matibay.
Pero ang tanong ko nga lang kasi is, gaano ba katibay talaga yun, yung tulay na yun, pag nilagyan mo ng dugo ng tao o dugo ng bata, 'di ba? So, yun Kaya yung nga po isa sa eh. mga Para isipan nga katanungan yan, ko. ma'am eh. Yeah, oo, 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 ayan. Mhm. So, anyway, Kahit pa na punta po ma'am, sa taas. Oo, may masasabi ka pa ba? kahit man po ako, para isipan din po sa akin yun. Paano nga man naging pampatibay ng tulay yung mga ganun. Yun na Diba nga po? eh. So, kumbaga, pero alam mo dun sa video, hindi ko lang alam kung talagang totoo yung sinasabi niya na totoo daw talaga yun. Kasi, yung isa sa mga, I don't know kung pamangkin niya yun eh, although hindi niya sinabi directly, kasamang, kumbaga, yung batang yun, isa yun sa mga nakasama na ginawang pampatibay yung dugo niya sa tulay. Na sinasabi dun sa video na hindi siya folklore o hindi siya kwentong kutsero, kundi ito ay totoong nangyayari kahit ngayon. Dahil may mga paniniwala kasi yung mga gumagawa ng tulay na kapag dugo daw ng bata ang nilagay, lalo daw mas titibay yung tulay. Yeah, yun yung nakalagay sa video, yun yung mga naka-recorded dun sa video. Ngayon, yung taong nag-record na yon, may edad na daw siya at siya ay nakabase ngayon sa Baguio. Kaya lang, sabi niya, ang alam niya hanggang ngayon, yung mga gumawa nun ay, kasi parang inano siya eh, parang ang nangyari sa kanya, tawag dito, parang pinagbalaan siya kasi na wag mong sasabihin yung mga nangyaring ginagawa natin dito sa pagpapatibay ng tulay or else ikaw at pamilya mo ang mananagot dito. Eh, yun ang sabi. Kaya hanggang ngayon, kumbaga, hindi niya masabi-sabi o maisigwalat yun kasi isa pang sinabi sa kanya na, kung ano yung nalaman mo sa pa sa amin ngayon, at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng tulay, ay dalhin mo na lang yan sa iyong hukay. Yun ang sabi dun sa video. Kaya, hindi ko rin alam bakit niya ni-record. Bakit siya nag-video, bakit niya nilagay sa social media, 'di ba? So, kahit na sabihin natin hindi siya nagpakilala, ma-identify pa rin siya nung mga taong 'yun, kung 'yun nga ba ay totoo, 'di ba? So, Opo. 'yun. So anyway, dumako naman tayo dun sa talagang alam mong topic. Yung topic ng mga karanasan mo. Sige nga magkuwento ka sa akin, sa amin, sa ating mga listeners, dun sa mga karanasan mong nakakatakot o yung mga karanasan mo talagang actual encounter mo, 'di ba? Meron po akong na-encounter dati na may ginamot po akong isang tao na taga Mm. Manila po. Pinuntahan ko po siya. Um, habang ginagamot ko siya, nagkukwentuhan po kami, nag-uusap po kami. Tapos, yung pinto po ng mga kwarto nila ay pinasarado niya sa kanyang anak. Tapos, Mhm. yung isa pong pinto ng kwarto, wala pong mga tao doon sa loob ng kwarto, wala pong natutulog. Sa lahat po, walang tao doon sa kanilang mga kwarto. Lahat po kami nasa labas. Tapos po, Mm. nung nag-uusap po kami sa sala, maya-maya po yung isang kwarto, bumubukas po yung pinto. Sabi ko nga para akong nanonood sa isang sinihan o sa isang Mm. palabas na nakikita kong kusang bumubukas yung pintuan. Sabi ko, Mm. totoo pala yun, na may bumubukas pala ng pintuan. Akala ko Mm. naman na parang nanonood lang ako, pero totoo po talaga na bumubukas, walang tao sa loob. Pinuntahan ko po yung kwarto, wala pong tao. Pero kusang bumukas. Pero Okey. po yun ay kusa po siyang bumukas. Ano ba yung paano ba Kikilabutan ka siya po. magbukas? Yung pagbubukas ba niya Kikilabutan is, ka po dun sa ano na yun. talaga? Hindi, ibig ko sabihin Yung yung kagaya po klaseng sa bukas ano, niya,
Dahan-dahan po na bumubukas. Dahan-dahan. Hindi siya yung kagaya. Okay. Hindi po kagaya na pag nagbukas tayo ng pinto, di ba po mabilis. Yun po dahan-dahan talaga na bumubukas. Okay. Pero actually yan, kailan mo pa yan na-experience? Matagal na mami, siguro mga may 1 year na mahigit. Lately lang. Okay. Okay. Ako naman, meron din akong ganyang experience. Although yun kasi is talagang, I'm sure meron talaga. Kasi tabi yun ng tabi yun ng sementeryo. Yung na-experience namin na yun. Somewhere dyan sa may Sukat, Parañaque yun. And yung building na yun is almost katabi ng isang Memorial Park. Muntik na masabi yung pangalan. Memorial Park yon. Then yung namin noon, yung nasa isa akong manpower agency noon na naglipat kami diyan sa may Sukat, Parañaque ng office. Inabot kami ng madaling araw, siguro mga 1:00, 2:00. Alam mo ba yung mismong yung parang yung parang anuhan ng ano ba tawag doon? Yung pasukan namin kasi parang ginaganon lang yun ginaganon lang Alam mo ba kasi ang iingay kasi namin noon. Syempre akala naman namin wala dahil although katabi ng sementeryo yun. Bigla na lang gumanon yung tok-tok. At talagang ang bilis. Walang tao ang bilis nakita namin ganyan. Ang bilis siguro nagagalit siguro dahil at this oras na kasi ng gabi ang ingay namin. Oo. Tapos na kami, nagtaka kasi kami, bakit ganun? Wala naman kami, halos lahat kami nandun sa loob. Tapos wala namang pumapasok, biglang gumanon. Hindi naman po pwedeng gumalaw yun nang walang tao. Kasi mabigat yung yung pinto. Bigla siyang gumanon ganun. Hala, sabi, nagtaka kami. Kaya ang ginawa namin, instead na tapusin namin yung paglilipat namin dun sa office, hindi na namin tinapos. Ayun, kinabukasan na lang namin tinapos. Nag-uwian na kami. Yun, yung mga nakakatakot na experience ko rin. Sige nga, ikaw naman, marami ka bang mga iba pang experience na actually nakakatakot? Meron pa po, ma'am. Meron kaming pinuntahan, sinamahan ko po yung aking kumare. Matagal na po to, siguro ay, wari ko bagong, nag-asawa pa lang siya, bago pa lang. Yung tatay niya po namatay. Ngayon, nakaburol po siya, sa isang chapel sa Parañaque. Parañaque po. Tapos po, nung pumunta po ako sa burol ng papa niya, ay sabi ko, asa ng CR dito? Sabi niya, doon sa may bandang kaliwa, saka na lang. Pumunta po ako. Yung CR po, nakapasok po ako sa loob, nakapag-CR ako. Nung lumabas ako, sabi niya, tapos ka na ba? Sabi niya. Sabi ko, oo, tapos na, sabi ko gano'n. Tapos meron po nagsabi na, paano ka nakapag-CR doon? Nakasarado yung CR. Nakalak yun. Paano ka nakapasok? Yun po ang sabi sa akin. Sabi naman ng kumari ko, baka naman pinabuksan ka ni tatay. Sabi niya, kasi best friend ko po yun. Yung kumari ko na yun, best friend ko din po siya. Sabi niya, baka daw po pinabuksan ako. Kaya po nakapag-CR. Sabi niya gano'n. Tapos po nung minsan po dumalaw kami sa sementeryo, doon sa papa niya, kanyang tatay, wala pong katao-tao. Wala pong hangin. Magaan na po yung mga past 5 ng hapon. Nagtirik po kami ng kandila. Maya-maya po, bigla po siyang humangin. Humangin po siya. Sabi ng kumari ko, parang nauwi na tayo. Sabi niya gano'n. Kasi natakot po siya dahil bigla pong humangin. Sabi ko, mamaya na, hindi pa nga tayo tapos. Sabi ko ngayon, parang inanok po siya na hindi siya matakot. Nahangin po, sa amin lang. Sa amin lang po mahangin. Pero yung paligid ko, hindi talaga mahangin. Tapos sabi niya, tara na, uwi na tayo. Natatakot na ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, uwi na tayo. Sabi ko, tatay mo naman yun. Natakot ka naman. Sabi ko gano'n.
Talagang takot na Mm. takot po siya. Ako hindi. Siya lang yung takot na takot. Umuwi na po kami. Kasi nga, ay kinikilabutan daw po siya. Ay, umuwi na lang po kami. Hindi na po namin tinapos matapos yung Okay. kanila. Oo. Ganun po yung nangyari sa amin. Tapos meron naman po na nangyari sa akin. Ito po para to sa mga may hilig sumali sa mga page, sa mga FB Mm. page na Oo. kababalaghan, sa mga Mm. may hilig sumali o kasi naging admin po ako sa isang page dati. Tapos Okay. po, nagkaroon po kami ng, kumbaga, parang pasasalamat sa mga, namin, sa mga member po namin. Nagkaroon po Mm. kami ng prize na pamimigay. Meron po kami Oo. mga, kagaya po ng best admin, best member, Mm. yung mga ganun po, na magkakaroon po ng mga premyo. Meron po Oo. kaming naging mga sponsor na nagbibigay po ng pera. Tapos Mm. po, meron pong isang admin, yung aming founder, nagalit po sa akin. Kasi ako po yung naging Mm. best admin. Dapat po may prize ako Mm. doon, pero hindi ko nakarating sa akin. Tapos, imbis na kunin ko yung mas gusto ko po ibigay na lang sa member. Kasi mas deserve Oo. nila yon. Meron naman pong mga member na talagang hindi ko nabigyan. Hindi ko nabigyan. Hindi ko namin alam kung saan napunta yung pera. Hindi ko namin Mm. alam. Ngayon po, nagalit po sa akin yung founder, binigyan po ako ng palipad hangin. Palipad hangin. Mm. Binigyan po ako ng Oh. founder namin noon. Noong una po, Oo. tuwing gabi po, alas 6 ng hapon, nagkakaroon po ako ng pantal-pantal na Makati. Buong katawan po yun. So, ibig sabihin Tuwing nagalit hapon siya po yung sa'yo? nagkakaroon. Nagalit siya sa'yo? Apo. Nagalit po siya sa akin. Ah. Tapos, hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan niya. Yeah. Oo. Tapos Oo. po, ang nangyari nun, yung huling pakikipag-usap niya sa akin, sabi niya sa akin, may nangyayari ba sa'yo? Sabi ko, wala naman. Kahit po meron, sabi ko, wala po. Ikaw, wala naman. Sabi ko, kung may mangyari man, lalabanan ko. Sabi ko, gano'n. Hindi ako papatalo. Yung po sabi ko sa kanya. Ang ginawa ko po, may ginawa po kami nung aking pamangkin, ng aking pong adapt, para po hindi mangyari yung ginagawa niya sa akin, bumalik ulit sa akin. Nilabanan ko na po siya. Tapos, Oo. ang nakita ko po dun po sa ginagamit kong uling, ay mukha po ni Satanas. Yun po ang nakita kong Ganon? image. Apo. Grabe po. Hmm. Tapos, yung uso ko, imbis na puti, Ano ba yan? kulay Considered itim. na ang palipad hangin is considered na kulam? Hindi ko po alam, ma'am, pero parang gano'n na din po. Parang gano'n din, magkakaroon ko ano yung ibigay sa'yo. Parang kulang na din siya, kung tutuusin. Oo. Oo. Pero meron po akong isang kaibigan na hindi ko na rin po sasabihin yung pangalan. Member din po siya ng grupo na yon na naging kaibigan Okay. ko po. Yung po tumulong sa akin at siya din po yung Oo. gumamot sa akin nung time na yon. Nasabihan nga po ako na, binigyan nga po ako ng palipad hangin. Pero gumaling na po ako, mula po nun, hindi na po ako ginambala ng founder namin. Okay. Yun po. So, Okay na po ako. Aside from that, meron ka pa bang ibang mai-share sa ating mga listeners na mga nakakatakot mo pa experience? Ma'am, sa experience mo, madami. Madami ako naging Isa na lang. experience. Meron pa po yung may kaibigan akong teacher na taga Batangas. Nag-uusap po kami gabi. Related po to, ma'am, doon sa naging founder namin. Ay, habang nag-uusap kami, ma'am, may nakita kong siga. Hindi naman siya siga na umuusok talaga, ma'am. Parang papatay na yung siga. Yung sa basurahan.
Ngayon, habang nag-uusap Oo. kami, nakikita ko ma'am yung usok, unti-unti pong lumalaki. Nagkokorte siyang tao. Tapos, Mm. papalapit po sa akin. Tapos, nung nakikita ko siyang papalapit sa akin, sabi ko dun sa kaibigan kong teacher, sabi ko may papalapit sa akin na image ng usok. Pero image, ang itsura niya, tao, korteng tao, na dalawa sila. Tapos sabi ng kaibigan ko teacher, umuwi ka, pumunta ka doon sa inyo, sa may inyo ka, sabi niya. Nung pauwi po ako, tumapat po ako doon sa bahay namin. Maya-maya po yung image na nakikita ko, pabalik. Oo. Lumalayo naman siya sa akin. Tapos hanggang sa unti-unti na po siyang nawala. Nawala na po Okay. siya. Mm. Ganun po yung nangyari. Pero Pero ma'am, hindi tututusin ka naman nagkasakit. Kasi minsan may mga ganyan eh. Yung kunyari nakakita ka ng ganyan mga multo, hindi ka naman nagkasakit. Hindi naman ma'am. Hindi naman ako nagkasakit. Pero ang sabi po ng iba, ay pag ikaw daw ay nakakita ng mga halimbawa ay multo, white lady, Oo. magiging Oo. manggagamot ka daw. Yun ang sabi ng Anong gagawin? matatanda. Anong Magiging gagawin? manggagamot. Ha? Magiging manggagamot po. Manggagamot. Pag nakakita ka ng Manggagamot ma'am, multo, magiging healer. Oo. Mga white lady, ganon. Ay magiging manggagamot ka daw. Magiging healer ka daw. Yun ang sabi po talaga. nila. Pero ang alam ko po, kung talagang nasa palad niyo yun, talagang mangyayari yun. Diba Oo, po? totoo. Kung may kakayahan ka, pag may kakayahan ka at lumabas po talaga yun at tinawag ka talaga ng Panginoon pang manggamot o tumulong sa tao, lalabas at lalabas po talaga yun. Paano man yung kakayahan na meron kayo. Ganun po. Okay. Ma'am. Pero nung nakakita ka nun, yung sinabi mo, is wala ka bang naisip na bakit ka ba nakakakita ng mga ganyang klaseng elemento? Bakit ka nakakita ng mga ganyang klaseng, 'di ba? Mga not only elemento, multo, ganyan, 'di ba? Wala kang naisip na bakit ganun? Bakit akong pinagpapakitaan? Wala ma'am. Wala naman po. Kasi nung natatandaan ko ma'am nung bata ako, mga grade 4 ako, naglalaro po Oo. ako sa likod bahay namin sa Bulacan pa nun. Tapos nagulat po ako bigla pong yung lupa tumaas hanggang sa ganito ko. May nakita po akong isang maliit na Santo Niño. Sa gulat ko, bigla po siyang bumaba. Hindi ko na po nakita yung Santo Niño nakita ko. Nawalang bigla. Tapos po, nung nagkaroon po ako ng pinsan na na-aksidente, dito po sa may Baclaran noon, ay mula po nung nakita ko siya, 1 taon po ako nananaglit ng puro nakakatakot. Tapos Hala, after nun, bakit ma'am, gano'n? doon na po ako Talaga? nagsimula na yung kakayahan ko. Ayun nga eh, nung mula po nung nakakita ko ng mga gano'n, nangyari sa akin yun, doon ko nagsimula na nakakapagbasa na ako. Pero ano lang po yun yung sa mukha lang. Minsan nasasabi ko, ganito ka, ganun ka. Yun, nakakapagbasa na ako yun, ma'am. At saka kumbaga, kahit pa paano nakakapaghilot na ako nung bata pa ako. Ano po, nangyari sa akin. Ngayon lang ma'am masyadong na-open nung naisama ako ni Sir Andy. Hi, Sir Andy. Ay naisama niya po ako sa Banahaw. Wala po nun. Doon po mas lalong na-open yung kakayahan ko. Tapos salamat din doon sa mentor ko na taga Taytay. Yun din po, nakatulong po din sa kanya. Si Ma'am Bell ng taga Taytay. Hi, Ma'am Bell. Tapos si Sir Andy, yun. Si Sir Andy talaga, hawak niya ako hanggang ngayon. Kaya ako nagpapasalamat sa kanya. Malaki po na itulong niya sa akin. At saka po si Bro Jim. Yan, isa niya sa malaking na tumulong sa akin si Bro Jim. Hanggang ngayon tumutulong pa rin siya sa akin. Sa rin po yung magaling namang gagamot. Okay. Yan, marami Pero sila sa man ngayon, na natulong sa akin. sa ngayon ba, ginagamit mo pa rin yung mga natutunan mo gaya na nabanggit mo kay Sir Andy at saka dun sa mga iba pa sa panggagamot? Opo, ma'am.
Opo, yung mga naituro po nila sa'kin, naitulong nila sa'kin, napakalaking tulong nun, ma'am. At saka ngayon tinatandaan ko po yun at hindi ko po talaga kinakalimutan. Lahat ng mga tumulong sa'kin hanggang ngayon, ma'am, ay nandito pa rin siyempre sa puso ko. Hindi ko yung kinakalimutan. Mga mabubuting tao. Ganun po. Okay. So, so Ay, sama ka, ma'am. Kay November daw. Ano yun? Hindi pa. Sa November daw po, ma'am, ngayong November ay may ahon daw po sa Banahaw. Baka gusto niya sumama, ma'am. November. May ahon sa Banahaw. Ano ba ibig sabihin ng Sama ahon kayo. sa Banahaw? Anong ibig sabihin nun? Kita-kits tayo sa Banahaw. Oo nga, pero ano ibig sabihin ng ahon sa Banahaw? Anong ibig sabihin nun? Para malaman din ng ating mga viewers and listeners. Nawala ka na. Lynn, nawala ka na. Nawala na yung ano mo. Hindi ka na nakapagsalita. Na-stuck ka. Andiyan ka pa ba, Lynn? Hello? Nawala si Lynn. Anyway. So, yan po si Lynn. Isa yan sa mga friend ko with regards dun sa grupo po. May grupo po yan ng mga sa spiritual eh. So, kung mapapansin po nyo, matagal na kami magkaibigan. And yun nga, lagi nila akong tawag dito, lagi nila akong ini-invite sa Banahaw. Kaya lang ang problem ko kasi doon, yung pag-akyat ba, yung pag-akyat ko doon sa bundok Banahaw, wino-worry ko kasi itong Nico, itong tuhod ko. Gusto ko man pumunta, pero yun nga, ang wino-worry ko dito, yung tuhod ko dahil na-aksidente na kasi ako niyan sa motor. And speaking of that, dahil yun nga, yung pagkaka-aksidente ko, dun sa lugar dito sa may Bulacan, is kumbaga prone yun for the accident. So, ibig sabihin, dun sa lugar na yon marami po kasing kinukuhang buhay. So, siguro that time, hindi pa po ako, tawag dito, hindi pa talaga time ko o hindi ko pa talaga oras na mamatay. Kaya imagine po nung na-aksidente ako dun sa area po na yon actually, is katanghalian tapat po yun. And then at the same time, nung mahina lang yung takbo ng motor eh. At the same time, nung pagtakbo ko, habang tumatakbo yung motor, bigla na lang umikot-ikot. Ikot ako dun sa gitna ng daan. And then, buti na lang, walang kasunod na mga bus o sasakyan o jeep. Kasi kung meron pong kasunod yun, ay baka wala na po ako ngayon, baka patay na po ako. So, ibig sabihin, siguro hindi ko pa po oras, kaya, ayun, pagkaikot-ikot po ng motor, bigla naman ako nakatayo, pero syempre, ang dami ko na pong pasa dito sa tuhod ko, 2 tuhod ko po ang naapektuhan, tapos ang dami kong sugat dito sa, sa aking binti. Kaya, yun nga, nagpapasalamat din po ako sa Diyos na kahit papaano nailigtas po ako nun. Kasi, national road yun eh, hindi siya yung tagong daan eh. National road yun. Daanan po talaga yun ng mga kotse, daanan ng mga bus, daanan ng mga jeep. So, pampublikong daanan po yun. Pinaka-main road po yun. So, nagpapasalamat na nga lang ako kay Lord na wala po nangyari sa akin. Kung may kasunod po yun, malamang 2015 ay patay na po ako. Pero ibig sabihin siguro mahaba pa po ang buhay po natin kaya hindi po ako na-aksidente ng malala, 'di ba? So anyway, nagpapasalamat ako kay Miss Lynn, nawala na si Miss Lynn eh. Baka naubos na yung kanyang data kasi data lang si Miss Lynn. Anyway, nagpapasalamat ako kay Miss Lynn sa pag-guest po niya sa atin, sa pag-share ng kanyang experience about sa mga nakakatakot. But anyway, by next week po, I promise na mai-share ko po sa inyo yung lahat ng mga videos po na ni-research ko about sa nakakatakot, no, mga kakatakutan, about reincarnation. Ang reincarnation po is totoo.
Okay, na 'pag namatay po tayo, tayo po ay, puwede pong mabuhay muli sa ibang katawan. Okay, so 'yan po ay may mga true to life experiences, ito po yung mga true stories ang ishi-share ko po sa inyo na video. Sayang nga po at hindi po natin nai-play ito ngayon kaya but anyway, naging guest naman natin si Miss Lynn and nai-share naman niya yung kanyang mga experiences about sa Hiwagat Kababalaghan. So, magkita-kita po tayo next week and, before po ako mag-end gusto ko po sanang, kayong batiin okay, yung lahat ng ating mga TikTok friends po natin babatiin ko po kayo ulit. Asan ba ako nag-stop kanina, ang dami niyo na. So, dun sa mga hindi ko po mababate ay pasensya na po. But anyway, lahat po ng mga naka-live po sa atin ngayon ay binabati ko po kayong lahat. And maraming salamat po sa walang sawang susubaybay po ninyo dito sa aking programang Usapang Kabayan under Margo TV Philippines. So, babatiin ko lamang po sila Miss Mary, ito na ano ko na to eh, Mercedes Tolesco. Okay, si Mercedes Tolesco. Of course, si George Palingyu Terry, and sino pa ba? Gilliet Quadra, and of course kay Asia Team. Hindi ko po kayo lahat maano, no? What's this? Gillier Quadra, and kay Ira, kay Junito, kay Milagros. Shout out din po kay Pyro, kay Gillier. And of course, shout out kay Jaime. Shout out kay Julius B. And of course kay what's this? Duestro, shout out po sa inyo. And sa lahat po, hindi ko na po kayo lahat mababate dahil kulang na po yung oras po natin. Sobra na po sa isang oras ang ating programa. But anyway, maraming salamat po sa lahat po ng nanood dito sa aking TikTok live. Maraming salamat din po sa lahat na nanood ng sa YouTube channel ng Margo TV Philippines, FB page ng Margo TV Philippines, and of course at FB page ng The Philippine Event News TV. Sa partner channel po natin, The Philippine Event News TV, and of course sa kanilang FB page, YouTube channel, like and share, follow din, and at the same time, subscribe as well para lagi po kayo updated sa lahat po ng mga nagla-live po dito sa ating programang Usapang Kabayan, hindi lang po sa aking programa, kundi sa mga programa o broadcaster na nagla-live po dito sa Margo TV Philippines. And of course, paki-like and share na rin po ang social media pages po o platforms ng The Philippine Event News TV katulad ng Twitter, LinkedIn, and of course Pinterest. Yung Twitter po is the X na po ngayon, okay? So, ngayon po ay kumbaga dumako na po tayo sa pinaka-final na po natin. And bago nga po pala tayo magtapos sa usapang events, isa-summarize ko na lamang po. Sa November 30, ito po yung Chamba, nagaganapin po sa Inares Gym, okay, sa Pasig. And of course, yung golf natin po nagaganapin sa November 13 sa Veterans Golf and Country Club. And ito po ay ang Oka Inocentes Golf Cup. And of course, sa November 30 sa 5th PGC Golf Cup, nagaganapin po sa South Forbes, Silang, Cavite. And on November 10, puro November po ito, and on November 10, ang fun run po ng College of Law ng University of Makati. Ito po ay gaganapin sa UP Diliman. Okay, November 10 po yan. And then sa lahat po ng gusto pong mag-sponsor, pwede po kayong tumawag po sa akin, sa aking Viber account, 0915-813-8204. Ulitin ko po sa aking Viber account, 0915-813-8204. O kaya naman po sa aking WhatsApp o cellphone number 0960-867-0883. Ulitin ko po, 0960-867-0883. At ito po ay ating tutugunan kaagad-agad kung may mga inquiries po kayo about sa sponsorship ng mga nabanggit ko pong events.
And at the same time, suportahan din po ninyo yung event din po pala namin sa Philippine Chamber of Commerce Parañaque. Nagaganapin po ito sa November 28. Hindi ko po alam kung saan pong hotel ito gaganapin, but fix na po yung date on November 28. And of course, at the same time, yung mga Christmas party po natin, baka suportahan din po sana natin. Christmas party po ng Eagles, Christmas party ng RCQC Mediatek, Christmas party ng Philippine Chamber, and of course, Christmas party rin po ng Shining ng mga seniors dito po sa Masambong, Quezon City. And ang isang oras po ay napakabilis at almost overtime na po tayo. Napakabilis po talaga ng oras at ito po ay kulang na kulang po sa akin. Ang isang oras is over na po. By the way, I would like to thank ang ating technician, si DJ, and of course sa lahat po ng bumubuo ng Margo TV Philippines. Maraming salamat po sa inyo at sa ating programang Usapang Kabayan. Ito pong muli si Shane Pe. Ako po ay mag-iiwan ng isang makabuluhang kasabihan. And before anything else po pala dyan, bago po ako mag-iwan ng isang makabuluhang kasabihan, ayan, may mga background po tayo ng mga music dito dahil remote po broadcast po kasi tayo. May mga aso pang nagtatahol dyan. Pwede po kayong, kung let's say may mga gusto po kayong, kumbaga topic na gusto nating talakayin dito po sa ating programang Usapang Kabayan, pwede po kayong mag-email sa aking email address. That's nezaguilar2013@gmail.com. At ito po ay aking tatalakayin sa susunod po nating programa. Dito lamang po sa ating programang Usapang Kabayan. And of course, ito pong iiwan ko pong quote for the day. We always spread news. We always spread good news and good ideas through screen and online broadcasting. By the way, ito pong muli si Shane Pe at ako po ay magbabalik next week, same day, same time, dito lamang po sa ating programang Usapang Kabayan. God bless and I love you all!